Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Gemini? Anong bagong kwento, Gemini? Kamusta ang pag-ibig? Nakapag-commit na ba? Let's see kung anong meron para sa mga Gemini, okay? Anong gustong career? Anong gustong trabaho? Nakapag-decide na ba? Alright, Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus reading, bonus reading for the month of April. Remind ko lang ulit kayo, be careful sa mga scammers, sa mga nagme-message sa inyo. If in doubt, message nyo muna ako. Para sa mga dati ng clients, alam nyo yung nag-iisang number ko. Alright, Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. Yung mga crystals natin on sale pa rin. So, take advantage of the discounted price. PM lang. Gemini. Trying to hold back mga offer. Okay? I feel in the past, kung meron kang mga naging rush decisions about love and career and money, ngayon, you're trying to step back and analyze because I feel, nabigla ka. It feels like kung ano yung ginawa mong decision about love or business or career, nagkaroon ng mga sabi nating regrets or you could have done better energy. Right now, this is you, new chapter, new way of thinking. Meron ka mga gustong sabihin, kausapin, but nag-hold back ka. Ito yung napag-usapan natin last time do sa mga stereotype ng mga Gemini na mabilis magsalita, mabilis mangako, mabilis makapagsalita ng hindi maganda. So this is a new energy and I like that because ito yung hindi na nagmamadali. At bago ka magsalita and to take action, nag-iisip kang mabuti kung tama bang mag-invest dito, tama pa bang sabihin, dapat pa bang mag-reconnect. Okay? Do sabi mo medyo malayo ka pa doon kasi medyo hindi pa natural para sa'yo, okay? This is, sabihin natin, very young pa yung energy mo doon sa new cycle or pagbabago na ginagawa mo for you. And dati rin, na parang sobra kang mapagbigay, sobra kang mag-invest sa isang connection, love or business, but I feel nagkaroon ka ng big lesson because in the past, merong mga connections na hindi nag-move forward. Ang daming plano. I feel this is also because of your flakiness, kaya hindi rin nag-move forward. Okay? So right now, this is more about taking your time, pag-iisipang mabuti, bago mag-commit para hindi nagmamadali. Para hindi rin nagkakamali. Okay? So, there is an Empress energy here. Hanggang ngayon, sabi niya is willing siya to give effort sa relationship na to. I feel ikaw din naman. But may mga past situations na nagdala ng burden sa situation na to. Sabi ng feminine here, nahihirapan din siya, but it's like willing naman siyang bigyan ng another chance tong love connection na to. Very Gemini, andito na naman ang atras abante energy, but this time, sabi mo, kailangan mong unahin ano ba talaga yung alam mong tama para sa'yo. Kasi, natatakot ka na namang magkaroon ng maling desisyon. Okay? Na parang, natuwa ka, ang saya-saya mo, ang ganda ng energy, bigla kang nangako ng something, malaking commitment na alam mong in the past hindi mo na panindigan. So right now, sabi mo, unahin mo muna, tatansyahin mo, gusto mo ba talaga to? This is not being selfish, but calculated risk and thinking things through kung gusto mo ba talaga to. Okay? Which is a good thing. Okay? There is a love connection na wala akong nakikitang commitment, tali, promise, but nandito pa rin, energetically tied ka with this person. But meron pang mga bagay na kailangang ayusin, pagkasunduan, fine-tuning pa rin. Sabi ng feminine, hindi ba daw talaga kayang bigyan ng stability ang connection na to? Napapagod na rin siya. Someone is like asking for a solid commitment here,
but someone feels takot na matali sa commitment. Maraming doubts kung okay ba talaga, like pang long term ba talaga ang commitment na to? Tatagal ba? For those of you na nasa pamilya na at may anak na, may mga bagay na, may mga naging realization about this connection na hindi nagustuhan, but sinusubukang i-fix para sa mga bata. Okay? Na parang nabiglang nagpakasal, may nabiglang nabuntis, so right now, you feel like parang naipit sa sitwasyon, at habang tumatagal yung connection, nagkakakilala kayo, and may energy dito na maraming bagay na hindi mo nagugustuhan about your person, at nagkakaroon ng realization na hindi siya yung taong nakilala mo nung una, at may mga doubts na kung tatagal ba talaga to. Okay? So, kanya-kanyang situation. Yung iba, new love. Yung iba is trying to fix things. Yung iba is nasa commitment na talagang nagkakaroon ng challenges sa commitment and, fine-tuning sa relationship. Let's see. So, the reason for the reading is nagkaroon ng toxicity sa relationship na to, bad habits, napabayaan ng connection, and I feel in the past, nagkaroon ng abrupt ending. Okay? But sabi ng feminine, para sa kanya, mahalaga ang connection na to. Recent past, there is an energy of manifestation. Manifesting what? Manifesting a new beginning. Woo! Okay. Manifesting a new beginning, but this time, hindi na basta-basta nagbibigay ng full commitment, dahan-dahan lang. Manifesting abundance because I feel recent past, nagkaroon ng mga issues sa finances. Prayers and manifestations, tama ba na mag-usap? Tama ba na ayusin to? Tama ba na magkaroon na ng heart-to-heart talk? Because sabi ng mga Gemini, para sa mga Gemini, importante naman tong connection na to. Okay? And the feminine in this connection is waiting for a solid love offer, a commitment, apology. The feminine feels disappointed and sad about kung ano yung meron dito. Kung may anak na involved, ang concern ng feminine ay like, maayos man lang sana para sa mga bata. Concern ng feminine yung bata. Sabi ng mga Gemini, para sa kanya, nag-decide na naman siya kung ano talaga yung gusto niya, kung saan siya ready for now. Sabi niya, ilalaban yung connection, kung ano yung kayang ibibigay, but hindi na daw mag-i-invest ng sobra-sobra. The masculine here, hindi pa rin talaga ready to commit, but hindi rin siya ready i-let go yung connection, kaya sabihin natin, may pagka-breadcrumbing yung energy sa connection na to. Sabi ng person ng mga Gemini, trying to find the patience, naghihintay. But kung merong inaayos na kasal, for those of you na kasal, parang nag-i-stay sa relationship because of kasal or bata. And for some of you, yung mga person ng Gemini, patience, no? Sabi nga is, be the bigger person, habang the Geminis are having like confusion or flakiness right now. Okay? To heal your heart chakra, to balance your emotions, Madagascar, rose quartz. The pink crystal, mental clarity, and stronger connection with the divine, the amethyst. This is the rose quartz. Okay, lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the enlightened guide. Okay. Whew. Fear and doubt. May mga doubt sa connection na to if the other person is getting involved na sa ibang love interest. Natatakot na sumugal at magtiwala kasi baka magkaroon ng defeat or broken heart energy sa connection na to. So, may trust issues. Until the end of July, may problema sa honesty. Magkakaroon ng kasunduan, but meron akong nakikita na little white lies.
pangako na maaaring hindi matupad, na maaaring magdala ng sadness. Someone would try to find the truth in this situation, but I don't feel na magiging madali ang, na malaman ng katotohanan. I feel mas magfo-focus sa stability, trabaho, negosyo, anything that would bring stability. Maraming bills, maraming responsibilidad, maraming pinaplano long term, building a future. So, I feel mas yun na yung uunahin. Dadating na naman, alam mo, paikot-ikot lang yung reading ng Gemini, no? I feel last month ganito rin eh. Nagkaroon ng fallout yung relationship, may mga uncertainties, may mga trust issues, naghiwalay, ngayon may gano'n namang energy, same old demon, same old toxicity, same old bad habits sa relationship, little white lies, someone feels sad and disappointed, may mga burden sa relationship, magkakatabangan sa relationship, may mga truth na hahanapin, magkakaroon ng kasunduan, but I don't feel na magiging successful to because may mga pangako, apology na hindi naman mean, or maaaring mean siya at the moment, pagdating na naman ng commitment to do and to deliver the promises, na andoon pa rin ang immaturity or lack of commitment na i-deliver ang promises. But I feel pareho naman kayo na nung nagkaroon ng reconnection at pag-uusap, pareho na kayong guarded na ayaw nyo ng sobrang mag-invest ng buo sa relationship na to. And kumbaga is, at some point, at the back of your head, alam nyo na hindi kayo parehong ready, or the other person is not that ready to commit and, panindigan ng mga pangako. To ground your energy, to protect you from negative energies and evil eye, the Madagascar Black Tourmaline, okay? Manifesting abundance and happiness, Brazilian citrine, the yellow crystal, okay? Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the enlightened guide. Okay, may orasyon. So for now, same old cycle, wala akong nakikitang bago. Ito pa rin yung paulit-ulit na reading natin na akala ko minsan okay na, but then bumabalik sa same old cycle. Nagbukas ang reading na to na meron ng bagong energy, especially sa end ng mga Gemini, na like magkakaroon na ng commitment, okay? Lalo na kung ang Gemini yung lalaki. But it feels like maaari, I don't want to claim, but maaaring bumalik sa same old cycle, same old toxicity, same old routine, na hindi makakatulong sa relationship na to. So, unless may mabago sa ginagawa, unless may mabago sa energy, walang mababago sa outcome, paulit-ulit lang. Even, no, kung sino man yung may flaky energy dito, kahit may makilala kang bago, if the energy is still flaky, same old outcome. Alright? So, may kailangang mabago sa habits, may kailangang mabago sa decision and commitment. Alright? PM me for your personal reading at sa ating mga crystals. And that would be the Gemini reading bonus reading for the month of April. See you again in a few days for your May reading. Bye-bye, Gemini!